Magandang gabi sa aking mga taga-subaybay sa aking daluyan. Pasensya na ako, ngayon lamang ako nakabalik at ngayon lamang ninyo akong muling makita at marinig. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Dalawang tulog na lang, Pasko na. At saka kung wala kayong matanggap na regalo ngayong Pasko, maayos yan. Ngayong gabi, meron akong bagong dala. Meron akong bagong tema. Meron akong mga katanungan dito na hawak mula sa mga tao na nakasalamuha ko at saka sa mga kaibigan ko rin. Magsisimula tayo sa katanungan na, paano ka naging magaling mag-Ingles? Siguro sa akin, natural na yun. Kung ano yung lumalabas sa bibig ko, kung paano ako magsalita, ako na yun. Kasi yung iba, akala nila ipinanganak ako sa Amerika, may lahi akong banyaga, tsaka nakapag-aral ako sa iba't ibang bansa. Hindi. Simple lang ang pamilya ko. Simple lang ang pinag-aralan ko. Tsaka, yung lahing banyaga na sinasabi nila, hindi. Tsaka, napagkamalan ko na banyaga yung papa ko. Hindi. Pilipino ako. Pilipino kaming lahat. Tsaka, wala akong lahing banyaga. Siguro, naninibago lang sila. Naninibago lang yung iba na isang tao, hindi naman kagandahan, hindi kayamanan, tsaka ako mag-Ingles, dire-diretso. Yun siguro yung naninibago sa kanila na nakakakita sila ng ganyang babae. Katulad ko na hindi naman pinanganak sa iba't ibang lugar na maraming mga mayaman at saka magaling magsalita, pero kapag may English, dire-diretso. Tsaka kung saan-saan ako nakarating, sabi ng mga tao sa akin, ayaw mo mag-English? Saan kayo pinanganak? May lahat ka bang banyaga? Wala. Kung ano yung sinasabi ko, ako yun. Ako na yun. Siguro, pinag-aralan ko na yan. Nakaukit na siguro sa tag ko na ganito. Ganyan. Tsaka, wala akong hiram na salita mula sa iba't ibang bansa, sa mga banyaga. Okay, maliwanag tayo dyan. Pangalawang katanungan, alam ba ng mga pinsan mo, Judge, na ganyan ka sa eskwela? Itong katanungan na ito, mula ito kay Dr. Shine. Dr. Shine, magandang gabi sa'yo, maligayang Pasko. Unang-una, hindi nila alam. Siguro, alam ng mga pinsan ko na matalino ako, pero hindi nila alam na kung paano ako magtanghal sa paaralan, kung paano ako kumilos doon. Kasi kapag dadako ako sa amin tuwing bakasyon, hindi ko sinasabi na, oy, alam nyo, magaling ako. Hindi. Kumbaga nakatago pa rin yung pagkatao ko pagdating doon. Hindi ko sinasabi kung ano ako sa paaralan. Tsaka kung ano yun na yun. Hindi pwedeng ipagkalat. Kailangan at malalaman ng tao yan. Kahit hindi ko sasabihin, alam nila yun. Tsaka, ayoko ng ganong ugali. Yung ipagkalat kung ano ako. Alam mo, yung mga tao, kapag nakarinig lang ng kung ano sa'yo, hindi lahat maniniwala eh. Hindi lahat ipagmamarito ka. Minsan, may mga tao talaga na maiinggit. Kaya, mas mabuti lang ako lang ang nakakaalam, yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko. Pangatlong katanungan, paano ba maging ikaw? Depende yan sa tao. Kung gusto nyo, eto ha, kasi simple lang eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan magaling ka talaga mag-English. Saka, kung gusto mo gumaling, magsanay ka. Kasi, simple lang ang patakaran, kapag gusto mong gumaling mag-English, magme-memorya ka ng 5 salita na English. Saka gamitin mo araw-araw. Pero ako, iba kasing ginawa ko. Hindi ako nagme-memorya, nagbabasa ako. Tsaka, ang ginawa ko, pinag-aralan ko. Nagbabasa ako, nag-aral ako, tsaka minememorya ko. At hindi lang 5 ang minememorya ko araw-araw. At hindi lang araw-araw ha, mino-minuto. Tsaka yung minememorya ko, hindi 5, kundi inubos ko lahat, minemorya ko lahat. Yun. Siguro, kung paano ko magsalita, siguro nakaukit na yan sa akin kung paano ko magsalita kung tuloy-tuloy na English. Tsaka huwag yung sabihin paano maging ako kasi hindi ko rin alam kung paano rin maging ako. Kumbaga gusto siyang lumalabas na ganito gawin ko, gusto ko yun,
Kailangan, gusto mo talaga yung ginagawa mo. Dahil kapag hindi mo gusto, bakit mo gagawin? Para lang yung pag-ibig. Kung gusto mo, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng pagkakataon na matuto ka. Yun yung pag-i-English. Bigyan mo na siya. Kasi kung hindi mo mahal, bakit mo bigyan ng oras? Bakit mo bigyan ng pagkakataon? Okay, saan ka ipinanganak? So, lang sinabi ko na ipinanganak mo dito lang sa Pilipinas, hindi sa Amerika, hindi sa England. May balak ka pa bang mag-asawa? Diyos ko. Mag-asawa? Depende, hindi na siguro. Kasi kung matupad ko yung matagal ko ng pinapangarap na kurso, hindi na ako aabot sa pagkakataon na mag-aasawa ako. Wala na akong paki doon. Ayoko na. Bakit gumagalaw ang mata mo? Meron akong nystagmus. Meron akong karamdaman na nystagmus mula pagkabata. Tsaka, may tatlong paraan para gumaling ka. Pero, ako, hindi ko ginawa. Kasi alam ko, kapag ginawa ko yun, parang, namimiss ko yung dating ako. Sinasanay ako eh. At saka kung ikaw, kung ayaw mong mapintasan, kung ayaw mong makarinig ng mga iba't ibang sakit na salita mula sa iba't ibang tao na makakakita sa'yo, gagawin mo yung tatlong paraan na yun. Pero ako, kasi ako nasanay ako eh. Nasanay ako na ganito ako. Kaya, mas manabuti ko na, wag na lang. Kahit simple lang yun. Kaya yun, hindi ko na kailangan na ibahin yung itsura ko. Namimiss ko ang dating ako. Mamimiss ko talaga to kapag baguhin ko. Ayoko na. Kontento na ako na ganito ako. Di ba rin na mapintas ako? Di ba rin na yung makarinig ako ng iba't ibang sakit na salita mula sa iba't ibang tao? Wala na akong pakialam doon. Ang importante na buhay ako, na kontento ako kung sino ako, special ako. Ang huling katanungan ay, naranasan mo na bang magmahal? Pero saan? Itong katanungan to, galing ito kay Ate Sil. Ate Sil, maligayang Pasko sa'yo. Magmahal, siguro hindi pa, sa awa ng Diyos, hindi ko pa naranasan yun. Yung todo talaga, yung magmahal ka talaga, hindi pa. Parang, mas nakasentro ako ngayon sa sarili ko, kung paano ko mapalago yung sarili ko. Kasi kung mamahalin nyo lang ako, tsaka pa iiyakin, wag na lang, maglugaw na lang kayo, di ba? Yun. Okay, malinaw na yun. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang Pasko.